Nasa ikatlong round na ng semifinals ang paliksahang Urabuto Satsugen at magkalaban sina Aira at Gashakura. Sa bilis at kapangyarihan, magkapantay ang dalawang magkatunggali. Subalit nang pinabuksan ni Ginoong Augustus Mori ang laser na nakapaligid sa ring, nalagay sa panganib si Aira. 2 ulit tumama sa laser si Aira at nasugatan ng husto. Nagkaroon ng pagkakataon si Gashakura upang tapusin ang laban at tanghaling kampyon sa paligsahan. Ang pakiusap sa kapangyarihan ng Fujin. Aira! Ate Aira! Tingnan niyo! Tinamaan ng mga galamay ni Gashakura ang poste ng ring! Buti ka sa'yo. Sa palagay ko, isa dyan yung pinatamaan ng 4 na poste sa ring. Ang buong laser net. Nasira. Gashakura, bakit? Hindi yun para sa'yo. Gusto kong maging malinaw sa lahat na hindi laser ang makakatalo sa'yo. Ang taas naman pala ng pride mo eh! Hindi ka rin naman pala mapagkumbaba. Kahit na matinding parusa na ang tinanggap mo, hindi ka pa rin sumusuko. Kaya tumayo ka na, Aira! Patas na ang ating laban! Hindi kita uurungan. Nakita niyo po, nakatayong muli si Aira. Ganyan niya, Aira! Mahal kita kahit na anong mangyari sa'yo! Ganyan niya, Aira! Magpapalipin ako sa'yo habang buhay basta't manalo ka lang! Pangako ko yan! Sige, Aira! Ah, ganun ha? Manalo ka lang, Aira! Mapapasayo ang mga labing to! Tumigil ka na! Ang sagwa! Aray ko naman! Umanda ka, Aira! Etong sayo! Naku! Mukhang nagkakalamang na ngayon sa laban sa Gashakura! Bumagsak na naman si Aira! Tama na, Aira! Kaya mo yan! Sige! Sabad niya sa tono! Asan? Ang kapangyarihan ng magagamba ay hindi na kasing bangis gaya nung nagsimula pa lang ang laban. Magkagayon pa man, nasaktan pa rin ang husto si Aira. Aira! Oras na para tapusin ang laban! Ang kasinutsume! Nalaglag! Bagsak! Sa palagay ko, hindi na muli makakabangon si Aira. Sa wakas, tapos na. Aira! Aira! Ginawa niyang lahat ng kanyang makakaya. Maging si Gashakura ay hindi na rin makalalaban pa. Kahanga-hanga pa rin ang ginawang pakikipaglaban ni Aira. Kahit na! Kung wala sana ang laser kanina! Sa kalagayan din ni Aira, hindi na po siya Ha? Sandali. Kaya ko pa. Aira, tama na! Wag na! Bakit? Bakit hindi ako makagalaw? Alam kong kaya ko pa rin lumaban pero... Nakikiusap ako sa iyo, Fujin. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon upang makalaban kahit na konting sandali na lang. Ang hatol sa labang ito, dahil hindi na makatayo si Aira Kirisawa, ang nanalo ay walang iba kundi si Gashak... Ha? Ano yan?
Ha? Ang Fujin, tingnan nyo! Ang mga bato ng Fujin kumikinang. Hindi ko akalaing. Imposible! May kakayahan pala mag-isip ang Kasino Kodama. Maraming salamat, Fujin, at pinakinggan mo ang pakiusap ko. Eh, di kung ganon, pipilitin ko makabangon para makalaban. Nakatayo na siya! Nakatayo na po si Aira Kirisawang muli! Saludo ako sa iyong katatagan. Magaling ka talaga. At ikaw rin naman. Huwag, Aira! Huwag mong tanggalin ang mga kristal! Ibigay mo sa akin ang kapangyarihan! Mga kaibigan, isang malaking ipo-ipong ginagawa ngayon ni Aira. Demi, mikropono ko yan! Napakalakas po ng hangin! Ang kristal na yon, ang humihigop na lahat ng hangin. Ano na po bang nangyayari, Inay? Sila ang Kasino Kodama. Kasino Kodama? Ang Fujin ay may isang pangunahing bato at napapaligiran ng 4 na maliliit na kristal. Subalit nang matagpuan ko ito, ang pangunahing bato ay nawawala. Kapag nawala ang pangunahing bato ng isang mahiwagang sandata, nawawalan ito ng kapangyarihan. Pero ibang nangyari sa Fujin. Ang bawat kristal ay may sariling kapangyarihan, kaya't nagagamit pa rin niya ito kahit nakulang ang isang bato. Ang maliliit na kristal o Kasino Kodama ay maaaring gamitin kahit nag-iisa. Subalit kailanman ay hindi ko sinabing tungkol dyan kay Aira. Paano niyo nalaman? Naging likas kay Aira ang paggamit ng kanyang Fujin. Pinaghirapan niya ng gusto bago niya nakamit ito. Hindi ko alam kung anong kapangyarihan ng mga maliliit na kristal. Hindi ko rin alam kung babalik pa ito kapag nagamit ng minsan. Sa kalagayan niya ngayon, nilalagay niya ang kanyang sarili sa panganib. Maaaring may natitira pang lakas. Subalit hindi pa rin sapat upang talunin ako. Ako munang tatapos sa iyo bago ka magkaroon ng pagkakataong matake. Sumisugod na po si Gashakura. Mukhang malapit na pong magkatapusan ang labang ito. Tapos ka na, Aira! Saan nanggagaling ang liwanag na yun? Nakakasilaw! Ha? Tingnan nyo! Ang mga galaman ni Gasakura! Tuluyan na pong nawasak ang mahiwagang sandata ni Gashakura. Tuluyan na rin kaya siyang natalo ni Aira? Makikita na natin ang tunay na anyo ng kristal. Ano yan? Ano ganyan? Anong uri ng nilalang ka ba? Duda ako sa isang yan. Baka aso o kaya'y lobo. Di balit cute naman! Heh! Nagpakita na rin ang isa sa kanila. Ikaw ba ang bago naming master? Nakakapagsalita ka? Ako ang Fujin. Pero isang bahagi lang ako ng kabuuan nito. Ang tinutukoy mo ba ay ang Kasino tama?
Pakihanap naman ang aming kabuuan para magamit namin ang iyong tunay na kapangyarihan. Ha? Anong tunay na kapangyarihan? Ha? Nagkatayo na muli si Kasakura? Hindi pa ngayon. May natitira pa akong lakas para labanan ka. Ibalik mo ako sa kanya! Ha? Tingnan mo! Hindi ko alam kung anong mangyayari pero... Etong sa'yo! Ito ba ang tatalo sa akin? Wow! Ang galing! Nabigla ka ba? Yan ang isa naming kapangyarihan, ang kasadama o Wilbo. Kasadama? Hanggang sa muli, Master. Madaliin mo ang paghahanap sa aming kabuuan, ha? Aasahan namin yan. Teka, sandali lang, Fujin! May mga tanong pa ako! Yun ang kanyang kapangyarihan? Alam ni Aira na hindi lamang yun ang kapangyarihang may bibigay sa kanya ng Fujin. Pero, paano siya lumakas ng ganon? Si Aira ang napili ng Fujin bilang bago nilang master. Hindi na pa makakalaban si Kasakura, kaya nanalo si Aira Kirisawa! Ang galing mo! Galing ni Aira! Hindi ko akalaing matatalo si Gasakura. Malalakas talaga kaming mga babae. Ibig sabihin, tunay ang kapangyarihan ng Hokage. Hindi na ako maaaring magmasid na lamang dito. Kailangan may sagawa na namin ni Magensya ang aming mga plano. Galing mo, Aira! Isa kang hangal. Nagdidiliryo na kayo kaagad sa kasiyahan. Nakakalimutan yung ako ang huling makakalaban ng inyong pangkat. Magkensya. Ako ba'y natalo na? Kuya, Wala ka ring silbi. Teka! Ano ba yan? Hindi ko kayo kailangan sa huling laban ng paligsahan. Napakasama niyang talaga! Pati sa sariling kapatid. Matitikman mo ang tunay na kaparusahan pagkatapos ng aking laban. Ihanda mo ang iyong sarili. Yumi, akin na yung kamay mo! Basta! Ikaw lang kaya! Bye-bye. Mia! Si Mia na po ang bagong tagahagas sa labang ito. Sana magawa ng trabaho ng maayos. Si Mia kasi! May problema ka ba? Wala, naghahanda lang ako. Ako naman ang lalaban. Aira, magpahinga ka na. Ako na ang bahala dyan kay Magensya. Ayoko. Ano? Bumaba ka na dyan, Aira! Mamaya na! Hindi ba matira-matibay ngayon? Nanalo ako, kaya ako pa rin ang lalaban. Pero masyado ka na maraming sugat. Bumaba ka na dyan, sabi eh! Ayoko. Aira, Alam kong narating ko na ang aking hangganan. At hindi ko inaasahang matatalo ko pa si Magensya. Pero, kung masusugatan ko siya kahit konti, magiging madali ng laban ni Max sa kanya. Humanda ka, Magensya! Alam mo na marahil na hindi mo ako matatalo sa laban, binibining Aira. okay lang yun, Aira. Ako naman ang mag-aalaga sa'yo sa ospital eh. Osha! Ha? Kung ganon, si Aira ng Hokage team, laban kay Magensya! Simulan na! Ayos!
Ang bilis! Pwede pang lumaban! Para sa aming tagumpay! Ha? Pasensya ka na kung hindi ako nasaktan, Binibining Ira. Hindi man lang siya nasaktan. Pwede ba yun? Kilalanin ninyo ako. Ako ang pinuno ng Uruhama, si Magensya. Ako ang taong immortal. Ano raw? Taong immortal? Lokohin mo ang lelo mo! Sinungaling! Huwag ka maniwala sa kanya, Ira! Kukunwari lang yan! Reka! Max! Ha? Wala akong tinamaan. Tumagos lang ang patalim ko sa kanya. Binibining Ira, inaaksaya mo lamang ang aking panahon. Yan ang... Diyan din niya dinala si Sukishiro at Kashamaru. Tumakas ka na, Ira! Ira! Paalam, Binibining Ira. Wala ka nang magagawa pa. Ira! Bumalik kayo! Kapag nahigop din kayong dalawa, matatalo na tayo. Kailangan makarating sa final sa buong pangkat na Hokage. Pero Ira... Pasensya ka na, Max, dahil hindi na kita matutulungan pa. Alam ko namang matatalo mo siya. Ira! Hinahanap niya ang aking kahinaan. Lamang ay nabigo siya. Napakabuti niya talagang kaibigan sa inyong lahat. Kuya, isa siyang magiting na mandirigma. Bakit mo siya dinala sa iyong lugar ng kawalan? Anong lugar yun? Reka, hindi mapatay si Ira. Siya ay naka... Kuya, Tumigil ka. Reka! Hindi pa siya patay at nasa lugar lang daw siya ng kawalan. Kaya naman hahanapin ko muna siya. Ira! Andyan ako! Alam kaya niya kung anong ginagawa niya. May palagay akong hindi niya alam. 10 taon ba na hindi niya makikita ang aking lugar ng kawalan? Tumigil ka na sa katatawa mo dyan. Hindi mo ba sasamahan maghanap ang iyong kaibigan? Naniwala siya sa aking kakayahan, kaya hindi ako aatras sa labanang ito. At kapag natalo na kita, sasabihin mo sa akin kung nasaan na siya. Ikaw, tatalo sa akin. Oo. Pupunitin ko yung maskara mo para ipakita sa lahat ang napakapangit mo mukha. Ganon. Ano yan? Yan ang orang pandigma. talagang seryoso ang aking kapatid. Ipaghihiganti ko ang pagkawala ni Ira! Sa harap ng kanilang pinakamabigat na kaaway, lalaban si Max upang makalampas sa bahaging ito ng paligsahan. Subalit ang mga oras ding yon, may iba pa silang makakaharap na panganib sa labas ng ring. Habang ginagamot ni Ana Yanagi ang sugatang si Lorcan, papalapit naman sa kanya ang isang kampon ng kadiliman.